Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Filipino. Ngayon ay ating tatalakayin ang kayarian ng pangalan. Sa araling ito, ating matutukoy kung ang kayarian ng pangalan ay payak, may labi, tambalan, o inuulit. Handa ka na ba? Naaalala mo pa ba kung ano ang pangalan? Ang pangalan o noun sa Ingles ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, uok o pangyayari. Alam mo ba na may 4 na kayarian ang pangalan? Halina at kilalanin natin ang bawat isa. Narito ang mga kayarian ng pangalan: payak, may labi, tambalan, at inuulit. Payak. Ang payak na pangalan ay binubuo ng salitang ugat lamang. Narito ang mga halimbawa ng payak na pangalan: tao, bahay, aso, anak, tubig, aklat, ama, gubat. Maaari ka rin bang magbigay ng iba pang halimbawa ng payak na pangalan? May lapi. Ang may lapi na pangalan ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga pangalang may lapi. Kasama. Ang salitang ugat na sama ay kinabitan ng panlaping ka. Kapamilya. Ang salitang ugat na pamilya ay kinabitan ng panlaping ka. Kaibigan. Ang salitang ugat na ibig ay kinabitan ng panlaping ka at an. Sulatan. Ang salitang sulat ay ang salitang ugat na kinabitan ng panlaping an. Taniman. Ang salitang ugat na tanim ay kinabitan ng panlaping an. Kalooban. Ang salitang ugat na loob ay kinabitan ng panlaping ka at an. Muli, narito ang mga halimbawa: kasama, kapamilya, kaibigan, sulatan, taniman, kalooban. Inuulit. Ang inuulit na pangalan ay pangalang inuulit ng buo o bahagi lamang nito. Ang inuulit na pangalan ay may 2 uri: ang ganap o pag-uulit na buo at ang di ganap o pag-uulit na parsyal. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pangalang inuulit. Ganap, sabi-sabi, araw-araw, sama-sama. Narito naman ang mga halimbawa ng di ganap o inuulit na parsyal. Bali-balita, tagu-taguan. Ikaw, maaari ka bang magbigay ng iba pang halimbawa ng mga pangalang inuulit? Tambalan. Ang tambalan na pangalan ay binubuo ng 2 salitang pinagsama o pinagtambal para maging isang bagong salita. Narito ang ilan sa mga halimbawa: kapitbahay, hanap buhay, bahaghari, silid-aklatan, bahay kubo, silid-aralan. Maaari ka rin bang magbigay ng iba pang halimbawa ng pangalang tambalan? Muli, narito ang mga kayarian ng pangalan. Payak. Ito ay pangalan na binubuo ng salitang ugat lamang. May lapi.
Ito ay pangalan na binubuo ng salitang ugat at panlapi. Inuulit. Ito ay pangalan na inuulit ng buo o bahagi lamang nito. At tambalan. Ito ay pangalan na binubuo ng dalawang salitang pinagsama o pinagtambal para maging isang bagong salita. Tukuyin ang kayarian ng pangalang nakasalungguhit sa bawat pangungusap. Ito ba ay payak, may lapi, tambalan o inuulit? Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang magkakaibigan ay nanguha ng bungang kahoy sa itaas ng bundok. Ang bungang kahoy ay pangalang tambalan. Pagkatapos mangahoy, sila ay magluluto ng kanilang tanghalian. Ang tanghalian ay pangalang may lapi. Ang kalinisan ay isang magandang kaugalian at kasanayan. Ang pangalang kalinisan ay may lapi. Ito lamang ang natitira kong yaman. Ang yaman ay pangalang payak. Ang kapayapaan sa aming lugar ang tangi kong inaasam. Ang kapayapaan ay pangalang may lapi. Napakagandang pagmasdan ng mga nagkikislapang mga bituin. Ang bituin ay pangalang payak. Nasabi mo na ba ang iyong pakay sa iyong ina? Ang ina ay pangalang payak. Tulad ni Juan ay iginagalang ko rin ang aking tatay. Ang tatay ay pangalang payak. Ipinagmamalaki ko siya sa aking mga kaibigan. Ang kaibigan ay pangalang may lapi. Masipag si tatay sa kanyang hanap buhay. Ang hanap buhay ay pangalang tambalan. Hinahangaan si tatay ng lahat ng aming mga kapitbahay. Ang kapitbahay ay pangalang tambalan.
Tinuturuan niya ako sa aking takdang aralin, lalo na sa araling panlipunan. Ang takdang aralin ay pangalang tambalan. Ang araw-araw na kasama si tatay ay talagang masaya. Ang araw-araw ay pangalang inuulit. Ang pag-uwi niya ay lagi kong inaabangan kasama si Bunso. Ang bunso ay pangalang Payak. Dinadala niya kami sa tindahang sari-sari para pumili ng gusto namin. Ang pangalang sari-sari ay inuulit. Tapos ay magkukwentuhan na kami tungkol sa buhay-buhay. Ang pangalang buhay-buhay ay inuulit. Piliin ang pangalang hindi dapat kabilang dahil may naiibang kayarian. Maaari mong isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang tamang sagot ay bilihin, sapagkat ito ay pangalang may lapi. Ang mga salitang bali-balita, buhay-buhay, at pagka-pagkain ay mga pangalang inuulit. Ang tamang sagot ay halimbawa, sapagkat ito ay pangalang Payak. Ang mga salitang kisakmata, tubig-ulan at bungang kahoy ay mga pangalang tambalan. Ang tamang sagot ay laruan, sapagkat ito ay pangalang may lapi. Ang mga salitang candy, prutas at tsokolate ay mga pangalang Payak. Ang tamang sagot ay samahan, sapagkat ito ay pangalang may lapi. Ang mga salitang bali-balita, sapi-sapi at sama-sama ay mga pangalang inuulit. Ang tamang sagot ay kapaligiran, sapagkat ito ay pangalang may lapi. Ang mga salitang hanap buhay, kapitbahay at silid-aralan ay mga pangalang tambalan. Ang tamang sagot ay binagoongan, sapagkat ito ay pangalang may lapi. Ang mga salitang adobo, isda at pansit ay mga pangalang Payak.
Ang tamang sagot ay pagkain, sapagkat ito ay pangalang may lapi. Ang mga salitang card, liham at tula ay mga pangalang payak. Ang tamang sagot ay aklat, sapagkat ito ay pangalang payak. Ang mga salitang kasuotan, laruan at pantulog ay mga pangalang may lapi. Ang tamang sagot ay sapatusan, sapagkat ito ay pangalang may lapi. Ang mga salitang damit, medyas at tsinelas ay mga pangalang payak. Ang tamang sagot ay dalagang bukid, sapagkat ito ay pangalang tambalan. Ang mga salitang anting-anting, biro-biro at taon-taon ay mga pangalang inuulit. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.